Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 12, talata 1 hanggang 8. Isang araw ng pamamahinga o ang tinatawag na Sabat, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay napadaan sa triguhan. At nagutom ang kanyang mga alagad, kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain niyon. Ngunit sila ay pinagmamasdan ng mga Pariseyo, mga taong dalubhasa sa batas. At sinabi ng mga Pariseyo, tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad, mahigpit iyang pinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. At makikita natin na ang mga Pariseyong ito na dalubhasa sa kautusan, alam nila ang paglabas, pagpasok, kung ang pag-uusapan ay ang araw ng pamamahinga o araw ng Sabat. Ang katotohanan, silang dalubhasa sa araw ng pamamahinga ang hindi nakapagpapahinga. Bakit? Sapagkat ang isang taong katulad ng Pariseyo na palagi ang binabantayan at hinahanap ang pagkakamali ng kapwa ay isang taong hindi nakapagpapahinga. Ito ang ginagawa ng mga Pariseyo, naghahanap ng pagkakataon kung paano nilang sisiluin at aakusahan ng Panginoong Hesus, ganun din ang kanyang mga alagad. Ngunit sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na kahit si David ay nagutom noon at pumasok siya sa bahay ng Diyos at kinain niya ang tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Ang ibig sabihin, ang totoong araw ng pamamahinga ay pagpapahinga sa pag-ibig ng Diyos. Ang isang taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos ay nakapagpapahinga sapagkat hindi niya na kailangang magkunwari. Ipinapakita niya kung sino siya. Nabubuhay siya ayon sa paanyaya sa kanya ng Diyos kung paano mabuhay. Ang isang taong hindi nakapagpapahinga ay isang taong palaging nagkukunwari. Iba ang ipinapakita sa labas sa katotohanang nasa kanyang loob. At ito ang mga Pariseyo. Katulad ng mga puting-puting nicho o libingan, ngunit puno naman ng mga buto ng patay na tao na nasa loob. Ibig sabihin, isang taong napakalinis sa labas, ngunit puno ng kabulukan sa loob. Kaya nga dahil gusto nilang ipakita na sila ay malinis, ang mga Pariseyo ay palaging binibigyang diin at itinuturo ang kamalian at kasalanan ng iba. Ngunit iba ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay para pagpahingahin tayong lahat. Pagpahingahin sa kanyang pag-ibig. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, dumating ako rito hindi para sa matutuwid, katulad ng mga Pariseyo, kung hindi sa mga makasalanan na nangangailangan ng kapatawaran at kaligtasan. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa ebanghelyong ito, habag ang nais ko at hindi ang inyong handog. Ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Sapagkat ang taong may karanasan sa ating Panginoong Hesukristo ang totoong nagpapahinga. At tayong lahat ay inaanyayahan ng ating Panginoong Hesus ngayon na huwag maging katulad ng Pariseyo na tignan lamang ang kasalanan ng iba at pagkakamali at tignan din ang ating mga sariling kasalanan, kahinaan at pagkakamali sapagkat tayo ay mapapagod. Ngunit tumingin sa ating Panginoong Hesukristo na siya ay dumating dito sa daigdig, pinadala ng kanyang Diyos Ama para ipahayag sa atin na may kayang magmahal sa atin. Ano man ang ating nakaraan, ano man ang ating pinagdaanan, ano man ang kahinaan, kasalanan at pagkakamali na dumaan sa ating buhay, maaari tayong magpahinga. Sa araw na ito, tumingin sa ating Panginoong Hesukristo at magpahinga sa kanyang pag-ibig at alay na kaligtasan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.